So dito po yung tatanggalin na screw. So open mo lang siya. Tapos mayroong tabs dito na pwedeng natatanggal. Actually, hindi ko na kung matatanggal ang kuko. Ginamitan ko lang ng flathead. Dalawa yan. Tapos pag natanggal mo na siya, is mahuhugot mo pababa ito ng konti. Tapos igagamitin mo, may kasama silang pry bar, may pry tool. Pero masyado maiksi yung bigay nila pero meron kasi akong set. So gaganyan, shoot mo lang siya dyan. Sugot yung baba. Teka, videohan ko lang. Ayan, tinanggal ko na yung cap. Tapos Phillips head lang yung mga screw niya dyan. Ayan, pag natanggal na siya, mahuhugot mo ito konti pababa. Kasi susungkit mo yung prying tool dyan. Tapos merong banda dito sa gitna, merong bakal dyan na parang clip. Yun yung kailangan mo sungkitin galing sa taas para mag-loose siya. Sa akin, isang side lang yung kinailangan kong tanggalin. Nahugot na rin naman yung kabila. Kasi inyo kailangan pong both sides. Tapos make sure pala naka-off yung kotse. Ito naka-on naman kasi nakakabit na yung wire. Di ko na kailangan i-wire ulit. Pero dapat naka-off yung kotse. Tapos pry ko lang to. Ayan, yun yung sinasabi ko, metal screw. Tapos pag nakahugot mo niyan is papry mo na lang din yung kabila. Ayan, actually hindi mo na kailangan i-pry pala yung kabila. Hugot na lang. Tapos yung hugot pull nito is ganyan yung tab niya sa dulo. Hugot mo siya pag ganyan. Tapos ayan, pwede mo lang siyang ilalay. Marami namang wire doon. Mahuhold naman yung huwag na lang hugutin, baka maputol. Tapos dito mo siya ikakabit. Ito yung wire ng dashcam. So sa may unit natin is mayroong maliit na butas. Well, natatakpan na ng dashcam. Mayroong maliit na butas doon na pwede mo shotan ng wire. Pero experience ko is pag sinot mo siya doon, medyo mahirap. So kailangan mong medyo hugutin tong trim dito sa taas. Tapos doon mo i-shoot yung wire. Tapos maaabot mo siya dito. Susungkitin mo siya doon. Lalabas siya doon sa parang iniilaw doon sa part. Huhugot mo yung wire doon. Sungkutin mo na siya dito. So ito siya. So mo na siya ikakabit yung kasamang wire niya na ipa-plug mo dito. So dito siya ipa-plug. Yan ko nakita, hindi ko natapat yung camera. Ayan. Ito mo siya pa-plug. Kita mo yung plastic na yan. Yung kasama siya ng BYD, nakabalot siya nitong parang leather nila. Tapos meron silang plastic na nakalagay. So binutas ko lang yung plastic. Tapos swak na dyan yung kasamang cable nung dashcam. Tapos yun, okay na yan. So on mo lang siya. Tapos pagka on mo is may kasamang manual. Kasi scan mo lang yung QR code. Tapos nung ka rin yung dadalhin sa may App Store page nung app para ma-view mo yung recording. Ma-access mo siya via phone. Tapos may kasama na rin SD card nung binili ko kaso 64 gig lang. Tapos nagsasalita rin siya ng Chinese. So in-off ko rin yun pero parang hindi naman siya nang-off. Tapos may kasama rin siyang USB. Ayan yung color orange. Hindi ko lang kung para saan yan eh. Hindi ko pa na-figure out. Hindi ko rin maintindihan yung manual. So, pero ayan gumagana naman yung camera na. Tapos ayan, pagkakabit mo na lang ito pabalik. Yes, shoot mo lang. Hirap video pala. Shoot mo lang. Make sure lang na yung leather doon is leather doon sa taas is pasok. Kasi pwede mo siyang mapasok ng palabas eh. So, make sure lang nakapasok siya. Kasi push in mo lang. Ayan, dali lang. Tapos, balik mo na lang yung screw doon. Tapos, tutulak mo na lang tong caps. So, okay na. Tapos na. Nakalimutan ko palang sabihin kanina is itong unit nila ay sobrang sakto niya dito sa may rear view cam. So, meron lang parang makikita eh. Meron na uhugot lang silang itong area na to. Eh, so, hindi ko na siya matatanggal yung sis nakakabit siya. Pero pag nakahawak mo yung dashcam mismo is parang may clip pa siya, ipipindutin mo pareho, mas malalaglag yan. Tapos ito, ipupush mo lang siya galing dito, pasok doon, tapos swak na siya. Kasi ilalock in mo na lang siya gamit itong plastic clip.